Napangiti ako nang makita ko si Mama at Papa na nakaupo sa sofa nang makapasok kami ni Sydney sa loob ng bahay. Bahagya pa si Papang nagulat habang malawak naman ang ngiti ni Mama na bakas ang saya at pananabik doon. Tumayo silang dalawa at sinalubong kami ni Sydney. Niyakap ko si Mama at Papa. Kahit may sama ako ng loob sa kanila dahil sa pagpapakasal nila sa akin, hindi ko pa rin sila kayang tiising hindi makita. Alam ko namang ako lang ang iniisip nila, pero hindi ko lang matanggap ang dahilan nila kung bakit gusto nila akong ikasal. Ang sumpat ng lalaking ipinakasal pa nila sa akin ay si Sydney. Pero hindi ako nagtanim ng galit sa kanila. Kamusta po? Magalang naman na tanong ni Sydney nang bahagya akong lumayo kila Mama at Papa. Nagulat pa sila na magmano si Sydney. Nagkatinginan ng mag-asawa at saka masayang ngumiti. Napakagalang na bata, puri ni Mama. Ngumiti lang si Sydney habang tumataas ang kilay ko. Mabuti naman at nakarating kayo. Akala ko hindi na kayo darating eh. Seryosong ani ni Mama at ngumuso pa. Kaya naman pala nagluto ka ng marami kasi inimbita mo tong mag-asawa. Sabi naman ni Papa habang nakatingin kay Mama. Kahit papaano'y nakikita ko namang maayos na ang kalagayan ni Papa at masaya ko doon. Yeah, I want you to surprise, honey. Balik ni Mama at kumapit pa sa braso ni Papa na animoy teenager na naglalambing. O siya, tara na't kumain. Nangingiti pa ring aya ni Mama sa amin. Humiwalay na siya kay Papa at naglakad na patungo sa kitchen. Sumunod naman ako sa kanya at nasa huli ang dalawang lalaki. Kamusta ka, iho? How is your life with my daughter? Sinabi ko naman sa'yo, diba, na hindi ka kakain ng masarap kapag siyang nagluto. Inaalagaan ka ba niya? Huminto ako sa paglalakad dahil sa narinig ko mula kay Papa. Pa, bakit naman kailangan mo pang sabihin hindi ako maalam magluto? I'm still on the process of learning. Matututo din ako, parang bata kong sabat sa usapan nila. Nakita kong bahagyang pagyuko ni Sydney na pinipigilang hindi ngumiti. Nagangat siya ng tingin sa akin, nagtama ang mga mata namin. Kita kong simpleng ngiti sa mga labi niya na ang sarap sa mga mata ko. Hindi ko alam pero yung ngiti niya para bang hinahalina akong titigan yun. Yes tito, inaalagaan naman po ako ni Aubrey. Don't worry, kaya ko naman pong kainin ang luto ng anak ninyo. She's trying and I really appreciate it. Kasual na sagot ni Sydney. Well, that's good to hear that she's taking care of you. By the way, I heard about the accident. Thank you Sydney for saving my daughter. Kamusta ka na? Baling ni Papa kay Sydney. Naalala ko na naman ang nangyari aksidente at ang ginawa ni Sydney. Sa tuwing naalala ko yun, hindi ko maiwasang humanga sa kanya. May kung ano sa puso ko na natutuwa at hindi ko maipaliwanag. Ngumiti si Sydney at saglit akong binalingan. She's my wife, Tito, and I'm her husband. It's my responsibility to save her when she's in danger. Don't worry, Tito, I'm fine now. Inalagaan naman po ko ni Aubrey. Sagot ni Sydney na animoy totoo na para bang okay kami at totoong nagmamahalan. Naalala ko sinabi niya na mas mabuting magpanggap kaming okay para hindi na sila gumawa ng paraan para paglapitin kami at sinisimulan na niya yon. Hey, tatayo na lang ba kayo dyan? Narinig naming tawag ni Mama. Kahit may umusbong na tuwa sa puso ko dahil sa sinabi ni Sydney, nawalay nang maalala ko nagpapanggap nga lang pala kami. Para paniwalain silang maayos na lahat sa amin ni Sydney. Napalitan niyo ng pagkadismaya at inis sa kanya. Tumalikod ako at naglakad na papasok sa kitchen. Nakahanda na doon ang iba't ibang pagkain na niluto ni Mama. Halos lahat ng pagkain luto ni Mama, paborito ko. Masarap kasi siya magluto. Nakabaliktaran ko. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ako marunong magluto. O baka dahil mas masarap kumain. Sige na anak, umupo ka na, ani Mama. Halatang excitement at saya sa mukha niya. Maya-maya pa'y dumating na rin ang dalawa. Nakangiti mga ito na para bang may nakakatawang pinag-uusapan. Hindi ko maiwasang hindi tignan ang mga ngiting yun ni Sydney na nagbibigay ng kakaibang pakaramdam sa akin. Sa lahat ata ng anggulo, makikitang gwapo niyang muka. Hindi yun kayang itago ng kahit anong emosyon niya. Galit man siya, naiinis o natutuwa. Nandoon pa rin yun. Umupo si Sydney sa tabi ko habang sa tabi naman ni Mama si Papa. Hindi ako umimik. Nakikiramdam lang ako sa kanila.
Kain na iho. Inihanda ko talagang lahat ng ito para sa inyong dalawa and to thank you, Sydney. Sa pagligtas kay Aubrey, hindi ko rin kasi magawang dumalaw sa bahay niyo dahil sa kalagayan ng papa ninyo. Hindi ko siya pwedeng iwan dahil hindi pa rin masyadong bumabalik ang lakas niya. Madali na siyang mapagod ngayon at pabalik-balik kami sa ospital for the check-up. Paliwanag agad ni Mama, nagsimula na silang kumuha ng pagkain sa hapag. Hinihintay ko na lang na matapos sila. Okay lang po tita, naintindihan po namin yon. And besides, busy rin po kami sa trabaho. Maagang umalis si Aubrey at gabi na umuwi. Sagot naman ni Sydney habang kumukuha ng kanin. Abala rin po ako para sa itinatayo kong restaurant. Dagdag pa niya, nagkatingin na naman ng mag-asawa at nagtatakang bumaling kay Sydney. Bahagya rin ako nagulat sa narinig ko mula sa kanya. Ibig sabihin, yun ang pinagkakabalahan ni Sydney? Alam ko mahilig siya sa pagluluto pero hindi ko alam na yun pala ang pinagkakaabalahan niya. So, you're making your own business? Usisa ni Papa. Tumango si Sydney. Yes, Tito. I wanted to do what I love and it's cooking. Ngumiti si Sydney. Gusto kong gawin yung alam kong kaya ko and at the same time magpapasaya sa akin. Nagsimula na rin kumuha ng pagkain. Abalang isip ko sa kakaisip sa mga sinabi ni Sydney. Gusto ko siyang tanungin ng maraming bagay pero pakaramdam ko hindi ko dapat yun tanungin. Paanong kumpanya ng daddy mo? Usisa naman ni Mama. Nagsimula na silang kumain habang naghihintay lang ako sa isasagot ni Sydney. Seryoso lang mukha niya. I don't know tita, I'm not ready to replace dad in the company. Gusto ko munang gawin yung gusto ko and to make my own name sa sarili kong negosyo. Litanya niya. Ayaw kong ilagay ang sarili ko sa kumpanya without the knowledge and skills that I need to manage the company. I'm not into gaming at wala akong alam sa pagpapatakbo nun at baka ako maging dahilan para humina ang profit ng kumpanya. Dagdag pa niya. Naintindihan kong punto mi iho. Pero kung hindi mo papalitan ng daddy mo, sino magpapatuloy nun? Patuloy ni Papa. Ngumisi si Sydney. I'm not saying na hindi ko papasukin ang kumpanya pero sa ngayon tito, hindi pa ako ready. Tutuparin ko na muna yung gusto ko. Hindi ko na malay nakatitig na pala ako kay Sydney. Sa bawat sagot niya, nararamdaman kong emosyon niya. Ang gusto niya, hindi ko maiwasang humanga sa bawat sagot niya. Napakatotoo nun at nararamdaman ko ang kagustuhan niyang maging matagumpay sa gusto niyang gawin. You're too young iho, marami ka pang pwedeng gawin. Just enjoy your age and prepare for the right decision you'll make in the near future. Sambit naman ni Mama, kumurap ako. Mas pinili ko na lang na hindi na umimik dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Gusto ko na lang makinig at mapakinggan ang sasabihin ni Sydney. Gusto ko pa siyang makilala at malaman ang iniisip niya. May bahagi rin sa akin na gusto ko siyang suportahan sa gusto niyang gawin. Tahimik lang ako kumain habang nakikinig. Hindi rin naman ako relate sa business na pinag-uusapan nila. Huwag na kaya kayong umuwi. Weekend tomorrow, right? Dito na lang kayo matulog. Ani ni Mama matapos namin kumain at nasa sala kami. Hindi ko alam na ganun na pala ka-close si Sydney sa mga magulang ko. Kayang-kaya makipag-usap sa kanila na animoy matagal na silang magkakakilala. Magaling din siyang makisama at nakikita ko ang genuine niyang pakikitungo. Po, gusto niyong dito kami matulog ni Sydney? Gulat kong tanong. Why not, diba? And besides, it's too late para umuwi pa kayo, ani Mama. Yeah, tama ang mama mo iha. You can stay here tonight. Segunda naman ni Papa. Pero, we can stay here tonight, Aubrey. Sang-ayon naman ni Sydney. Nanlaki ang mga mata ko at gulat na tinignan siya. Bahagya ko pa siyang siniko. Anong naisip niya para pumayag sa kanila? Hindi ba niya alam na isa lang silid sa bahay at yun ang kwarto ko? Napabuntong hininga ko't nagusot ang muka dahil sa pagpayag ni Sydney na dito kami matulog sa bahay ngayong gabi. Ano bang nasa isip niya para pumayag sa kanila? Saan siya matutulog? Sa sofa? Alangan naman magsama kami sa isang silid. No way. Are you out of your mind, Sydney? Bakit naman naisipan mong pumayag at sumakay sa gusto nila? Sermon ko sa kanya nang makaalis na sila Mama at Papa. Seryoso mukha ni Sydney at kapag kuha na ngumiti sa akin na para bang natutuwa pa sa ginawa niya. Why not, diba? Don't you miss your house, Aubrey? Why you're acting like a nervous wife in her first night with her husband? Tanong niya. Kumunit ang noo ko. Ganun ba ang dating nun?
Bigla akong huminahon, lumunok ako ng laway. Okay, fine, pero dito ka matutulog sa sofa, okay? Walang ibang silid sa bahay na ito at hindi tayo pwedeng matulog sa isang kwarto. Naintindihan mo ba? Paliwanag ko sa kanya para maintindihan niya na hindi siya matutulog sa kwarto. Lumingon si Sydney sa sofa at saka kumunitang noo. Seriously, Aubrey? Papatulugin mo ko sa sofa? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Why not, diba? Ginusto mo to panindigan mo. Giit ko sa kanya. Sige, good night. Nginitian ko pa siya pero saglit lang yon. Nang mga hakbang na ako, naramdaman kong kamay niyang pumigil sa braso ko. Para ako napaso, kasunod ang kakaibang enerhiyang dumaloy sa buo kong katawan. Kinarap ko siya na seryosong mukha. Hindi ka ba naaawa sa akin, Aubrey? I'm not yet recovered from the accident. Masakit pang likod ko. Kumunot ang noo ko nang makita ko na pangiwi siya at nilagay ang kanang kamay sa likod. Halata namang umaarte lang siya kaya hindi ko siya pinansin. Binawi kong kamay ko tumakbang palayo pero hindi pa man ako nakakarating sa pinto ng silid ko. Nandoon na si Sydney sa harap ko, tinarangan ako. Can you please stop, Sydney? Antok na ako at gusto ko na magpahinga. Doon ka sa sofa, madiin kong sabi sa huling mga salita, tinuro ko pa yon. Masyadong matigas ang sofa para sa akin, Aubrey. Don't you forget I was injured. Masakit pa rin ang likod ko, sabi ulit niya. Tinignan ko muna siya ng seryoso. Hindi ko alam pero bakit may bahagi sa akin na gusto siyang pagbigyan. Ilang araw pa nga lang naman simula ng paglabas niya sa ospital at marahil na may sakit pa rin ang likod niya dahil sa namagayon. Anong gusto mong mangyari, Sydney? Matutulog tayo sa isang silid? Tanong ko. Why not, diba? We're couple. Natatawang aniya. Pinaliitan ko siya ng mga mata. Can you please stop acting, Sydney? Wala na sila sa harap natin at hindi mo na kailangang magpanggap na okay tayo. Diretso kong sagot sa kanya na hindi ko alam. Pero may kirot akong nararamdaman dahil doon. Please, Aubrey, let me sleep in your room. Patuloy ni Sydney. Natigilan ako dahil sa paraan ng pagsasalita niya na nagmamakaawa sa akin. Napakamarahan nun na para bang bago sa pandinig ko, gumuso pa siya. Alam ko kasing sasakit lalong likod ko if I sleep on the sofa. Kahit sa baba ko at sa itaas ka, if you have a blanket, okay na yun sa akin. Bumuntong hininga ko, hindi na ako umimik. Humakbang ako papasok sa silid ko, tinayaan siyang nakabukas para kusa siyang pumasok doon. Dumiretso ako sa gilid ng silid ko kung saan may blanket doon na ipinapalit ko sa blanket na nasa kama ko. Maya-maya pa pumasok na rin si Sydney sa loob ng silid. Thank you, Aubrey. Aniya. Here's the blanket. Bahala ka na kung saan mo gustong matulog. Sabi ko na halos hindi makatingin sa kanya. Ngumiti si Sydney. Hindi ko alam pero nainis ako dahil sa inaakto niya. Ano bang gusto niya? Bakit bigla na naman siyang ganito sa akin na para bang matagal na kaming okay? Nakita kong lumingon siya sa kama ko. You have a huge bed. Can I also sleep here? Sabi niya, lumapit pa siya sa kama at umupo sa gilid nun, habang hinihimas yun. Kumunot ang noo ko at bahagyang nalaki ang aking mga mata. Are you crazy, Sydney? No, hindi pwede. Matulog ka dyan sa baba, sa labas, sa sofa, sa CR kung saan mo gusto pero hindi sa kama ko. Dahil sa gulat ko sa sinabi niya, napabilis ang pagbuka ng bibig ko. Nagangat siya ng tingin sa akin, seryosong mukha. Bakit hindi? You're my wife and I'm your husband. Bakit hindi ako pwedeng matulog na katabi mo? Hindi agad ako nakaimik sa sinabi ni Sydney. Anong pinagsasabi niya? Nababaliw na ba siya? You're crazy, Sydney. Nailing kong sabi. Ako baliw? No, I'm not. I just want to remind you that I'm your husband. We're married and married couple supposed to be sleeping together, right? Patuloy niya na seryoso pa rin ang mukha na para bang seryoso rin siya sa sinasabi. Kumurap ako. Pinanliitan ko siya ng mga mata pero hindi ko magawang direktang tumingin sa kanya dahil nasa akin ang tingin niya. Naiilang ako. Lalo ako nakaramdam ng tense. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako at may kung anong pitik sa puso ko. Wala akong panahon para makipagbiruan sa'yo, Sydney. Gusto ko nang matulog. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Oh, your blanket. Binato ko sa kanyang makapal na blanket. Natamaan siya sa katawan at nagulat pero kapag ko ay tumawa ng mahina na hindi nakaligtas sa pandinig ko. Ang sarap nun sa tenga. Ouch, Anya. Why are you blushing, Aubrey? Are you tense with my presence?
Tanong niya na natatawa pa rin, kumunot muli ang noo ko. Ha? Ako? Nagbablush at natetense? Of course not. At bakit naman ako magbablush at matitense? You're gay at hindi ako pumapatol sa kagaya mo. Diretso kong sabi pero ang katotohanan, naramdaman kong pag-init ng pisngi ko. Nakita kong pagseryoso na mukha niya at mataman akong tinitigan. Agad akong umiwas sa kanya, lumapit ako sa kama at sumampa doon. Sumandal ako sa headboard noon, hindi ko magawang tumingin sa kanya dahil lalo lang ako nakakaramdam ng kaba at tensyon. Parang biglang nag-init ang silid kahit naka-aircon naman yun. Anong sinabi mo? Bakla ako? Nakita ko sa gilid ng mga mata kong pagngisi niya habang nakatingin sa akin. I'll show you what gay can do to a girl like you. Dagdag pa niya. Ganon na lang ang gulat ko na sumampa siya sa kama at humarap sa akin. Hoy, Sydney, anong ginagawa mo? Mas lalo ako nagulat nang lumapit pa siya, tila ba nakapatong na siya sa akin. Habang nakatuon ang mga palad niya sa kama at seryosong mukhang nakatingin sa akin. Para ako naging yelo, nanigas at hindi makagalaw. Parang tumahimik ang buong silid at ang tanging tibok ng puso ko naririnig ko, kasabay ng paglunok ko dahil sa kaba at tensyon. Hindi ka pumapatol sa bakla? Tanong niya. Ngumisi pa siya habang pilit hinuhuli ang tingin ko. I'll show you that gay can kiss a girl. Hindi ko makita ang anumang pagbibiro sa mukha niya. Wala akong mahanap na salitang pwede kong sabihin. Parang umurong ang dila ko dahil sa napakalapit ni Sydney sa akin. Napaawang ang bibig ko nang lumapit pang mukha niya sa akin. Sydney, stop! Nautal kong ani at pilit inangat ang kamay ko para pigilan siya. Mariin din ako napapikit at napakiling. Naramdaman ko matigas niyang dibdib nang lumapat doon ang palad ko. Hindi ko alam pero animoy may enerhiyang gumapang mula sa kanya patungo sa akin. Bakit? Are you affected, Aubrey? Did I make your heart beats fast? Sa tingin mo gay won't make you tremble? Ngumisi siya. Natatakot ka bang kasama ako sa silid at sa pwedeng mangyari habang magkasama tayo? Sige na, oo na. Sabi ko habang nakapikit pa rin at hindi makatingin sa kanya. Para akong nangihina dahil sa kakaibang presensya niya na nararamdaman ko at naghahatid sa akin ng kakaibang pakiramdam. Maya-maya pa'y naramdaman kong pag-alis niya sa harapan ko. Narinig ko pang pagtawa niya ng mahina. Napalunok ako ng ilang ulit. Dahan-dahan ako nagmulat at nakita ko nakababa na siya sa kama at tumungo sa pinto ng silid. I'll sleep on the sofa. Ani at saglit lang akong tinignan. Wait, you can sleep here on my room. I mean sa baba. Pigil ko sa kanya. Hindi pa masyadong magaling ang likod mo, di ba? I don't want you to blame me kapag bukas sumakit ang likod mo dahil natulog ka sa sofa. Pilit ko sa kanya at umiwas ng tingin. I'm okay, Aubrey. I can sleep in your room. I'm afraid. Kinaumagahan, maaga ako nagising dahil sa hindi ko alam na dahilan. Hindi na nga ako masyadong nakatulog ng nagdaang gabi dahil sa kakaisip sa huling mga sinabi ni Sydney sa akin. Paulit-ulit yung bumabalik sa isip ko na para bang may nakatagong mensahe doon. I'm okay, Aubrey. I can't sleep in your room. I'm afraid. Ipinilig kong aking ulo para alisin yon sa isip ko. Bakit ba iniisip ko pang bagay na yon? Umupo ako sa kama at luminga sa paligid at hindi ko nakita doon si Sydney. Natotoo ngang hindi siya doon natulog. Saan kaya natulog ang mokong na yon? Mahina kong sabi. Nasa kama pa rin nakapatong ang blanket na ipinapagamit ko sana sa kanya. Ilang minuto pa ako bago nagpa siyang lumabas ng silid at nagulat ako nang madatnan ko si Sydney sa sofa habang nakabaluktot ang katawan dahil masyado siyang mahaba para sa sofa. Halatang nahihirapan siya sa posisyon niya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero bakit ko yun mararamdaman pinili naman niyang doon matulog? Kumurap ako at dahan-dahang lumapit kay Sydney na halatang tulog pa. Maya-maya pa'y pinalo niyang binti na marahil may lamok na dumapo doon. Nang makalapit ako sa kanya, huminto ako at pinagmasdan siya. Kahit ano sabihin ng isip ko, nararamdaman ko pa rin ang awa sa kanya, lalo na nang maalala kong kagagaling nga lang pala niya sa injury at hindi pa masyadong magaling ang likod niya. Bumuntong hininga ako. Bakit ba kasi ang kulit mo? Mahina akong tanong. Pinatutulog na nga kita sa silid ko. Pinili mo pa rito matulog, dagdag ko pa. Napakamot ako sa batok ko.
Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang gisingin o hayaan na lang sa ganong posisyon. Halata ring katutulog lang niya. Inamba kong kamay ko para sana tapikin siya, pero binawi ko rin kaagad dahil sa pagkalito. Pero maya-maya pa'y nagpa siya akong gisingin na siya. Dahan-dahan ko nilapit ang kamay ko sa kanya at marahan siyang tinapik. Oo, mahinang ungol niya at nagbago ang posisyon. Tumihaya siya sa sofa at humalo kip-kip. Napatitig ako sa gwapo niyang mukha na ngayon ay napaka-inosente sa lahat ng mga bagay. Hindi ko na malayang bahagyang kumurbang ngiti sa labi ko, kaya agad ko yung pinigilan. Pumikit ako at umiling sa iniamba muli ang kamay ko. Sa pagkakataong iyon, mas nilakasan kong pagtapi ko sa kanya, pero wala pa rin yung epekto sa kanya. Mas nilakas ko pa hanggang sa nalaki ang mga mata ko sa sunod na nangyari. Hindi ako nakagalaw nang bigla na lang hawakan ni Sydney ang braso ko at tinila yun pababa, dahilan para mapalapit ang katawan ko sa kanya. Muntik pa ako matumba, pero mabuti na lang at nandoon ang sofa. Pigil kong hininga ko habang iilang inches na lang ang nakikita kong pagitan ng aming muka. Kita ko na malapitan ang mukha ni Sydney na para bang bawat detalye nun ay tumatatak sa isip ko. Napakakinis pala ng mukha niya sa malapitan at mas nakakaakit ang mga mata niya. What are you doing to me, Aubrey? Tanong ni Sydney. Seryosong mukha habang nakatingin sa mukha ko. Kahit bagong gising siya, hindi pa rin mabaho ang hininga niya. Wala akong makuhang salitang isasagot. Pakaramdam ko naninigas ako't nawawala ng lakas. Lalo pat nararamdaman kong katawan niya sa akin. Napalunok ako't rinig na rinig yun. I'm sorry, nautal kong paghingi ng paumanhin. Don't do this to me again, Aubrey. Bako anong gawin ko sa'yo? Mahinang aniya. Nanuot ang barito ng boses niya sa tenga ko na naghatid sa akin ng kakaibang pakaramdam na sapat para tumaas ang balahibo ko sa aking katawan. Hawak pa rin niyang braso ko na para bang may enerhiyang dumadaloy sa akin. Tumango ako. Okay, hindi na mauulit. Sabi ko, humugot ako ng lakas ng loob at ng katawan para tumayo ng maayos at bawiin ang kamay ko sa kanya. Pero hindi ko pa nagagawa yun na marinig kong boses ni Mama. OMG! I'm sorry sa abala. Sige please continue what you two are doing. I'll be back if you're done with each other, okay? Gulat na sabi ni Mama na kagad napalitan ng tuwa at ligaya. Sa nasaksihan na talagang gusto nitong ipagpatuloy namin ang aming ginagawa. Mabilis na nawala si Mama at pumasok sa silid nila ni Papa. Mabilis akong gumalaw at lumayo kay Sydney na kagad ko namang nagawa. Nakita kong bumangon siya, napangiwi pa siya at sinapong likod. Lalo akong naawa sa kanya. How is your back? Nahiya akong tanong. Don't worry, Aubrey. I'm fine. Medyo sumakit lang ang likod ko. Dahil masyadong maiksi ang sofa. Kaswal na sagot niya na hindi tumitingin sa akin. Next time, don't you dare to wake me up when I'm sleeping, okay? Hindi ako sanay na ginigising sa pamamagitan ng pagtapik. Nagugulat ako at may nagagawa akong hindi maganda. You're lucky dahil yun lang ang ginawa ko sa'yo. Paliwanag niya sa akin. Sumeryoso ako, may ganun pala siyang katangian. Kaya pala ganun na lang ang gulat niya kanina nang tapikin ko siya. Tumango ako at ngumuso. Okay, sagot ko na lang. Simula na makauwi kami ni Sydney sa sarili naming bahay, hindi na ulit kami nagpansinan na para bang balik na naman kami sa una. Hindi ko alam kung bakit parang umiiwas siya sa akin. Hindi niya rin ako masyadong binabalingan ng tingin. Nakalimutan ko lang siguro na pagpapanggap nga lang pala namin yung magandang turingan namin sa bahay. Bumuntong hininga ako habang nakaupo sa sofa at nasa taas naman si Sydney. Kanina pa nga siya doon at wala na atang balak na bumaba. Doon na kami nagtanghalian sa bahay kaya hindi na rin kami nag-abala pang kumain dito. Hindi nga kami tinigilan ni Mama at Papa sa pang-Alaska dahil sa nakita ni Mamang posisyon namin ni Sydney sa sofa. Sabi pa nila mukhang napabilis daw kaysa inakala nilang lahat. Tuwang-tuwa sila na para bang sigurado na sila na may mangyayari. Ang gusto nilang mangyari. Maya-maya pa irinig kong yabag ng mga lakad ni Sydney. Nakita ko naka-polo shirt siya habang naka-pants at sneaker. Saan naman kayang punta niya? Hindi ko alam kung bakit gusto ko pa yung alamin. Saan ka pupunta? Tanong ko na parang asawang nagtatanong. I'm gonna meet Tom today. Why are you asking my wife? Tanong nito, pinalitan ko ng mga matang sinabi niya. Parang kanina lang hindi niya ako pinapansin na. Pero aminin ko man o hindi, may kakaiba akong naramdaman sa mga narinig kong yon.
May kung anong kiliti sa kaibuturan ko. My wife, stop acting, Sydney. Nandito na tayo sa sariling bahay at wala ng mga matang nagmamasid. Protesta ko, but you're acting like a real wife, Aubrey. Balik niya. Umikot ang mga mata ko. Whatever, Sydney. Just go and meet your boyfriend, sabi ko pa. Sumandal pa ako sa sofa at hindi na siya tinignan. Okay, I'll gonna meet my boyfriend today. Narinig ko pang sabi niya kasunod ng pagkakbang niya. Palayot ang tunog ng pagsara ng pintuan. Suminghap ako. Hindi ko maintindihan ang ugali ni Sydney. Para siyang babaeng pabago-bago ang mood. Minsan mabait at minsan hindi. Para siyang weather na bukas maulan at sa isang araw mainit. Ay, ang hirap intindihin.